Ito talaga yung pinakang investment ni Mr. Pep sa kanyang katawan. Tulad nga nito, kailangan pangalagaan natin yung kalusugan. Lagi nating ginagawa talaga to. Halos araw-araw ito talaga yung iniinom natin. Ang importante sa lahat, kailangan malinis yan. Hinugasan ng maigi. Na hindi pa alam nito, juicer nga pala tawag dito. Ito yung madali lang gamitin. Ito yung mix na sila. Malabag sa malamang kung ganito lagi yung ginagawa mo sa buhay, baka mahirapan ka na magkasakit. Maganda to sa kalusugan. 99.9% maaaring kuminawa yung buhay mo nito. May sakit ka man o wala, kailangan lagi na natin gawin to. Malamang sa malamang hindi na tayo mamatay nito. Yan. Hello everyone, welcome to my journey. Life with Christ, without rice. Alam niyo po, ito na yung ang dami kong video sa napanood. Talagang grabe yung sales ng product na to. At massive talaga, as in sobrang daming bumibili ng produkto nila. Pero ito na naman, sabihin nyo na naman, mga pastor, against ka na naman. Alam mo po, sa totoo lang, kapag ginaya ninyo ang ganitong klase ng way of living, more on juices na din kayo. So, papaliwanag ko sa inyo mabuti Lagi niyo pong tatandaan na lahat ng halaman, ito para sa mga bago, kung matagal ka na, panoorin nyo na din sapagkat ngayon ko lang ata ito ipapaliwanag. Lagi niyo po tatandaan, lahat ng halaman ay meron siyang tinatawag na defense mechanism. O para po to sa mga bago lahat ng nilikha ng Diyos may defense mechanism. Ang tao, ang hayop, dalawa ang defense mechanism. Lalaban o tatakbo. Kapag hindi tatanda mo mabuti, it's either lumaban o tumakbo, ganun din ang hayop. Pero paano ang halaman? Ang hindi alam ng karamihan, wala silang defense. Meron. Meron po silang defense. Yan yung natural defense nila, ito na yung anti-nutrients. Yan na po yung anti-nutrients. Meron silang natural poison or cyanide na pinaka-protekta po nila. Kaya ang isang hayop, kapag alam nilang nalason sila sa isang pagkain, may pagkakataon na kinakagat nila ang kanilang sarili para maprotektahan nila yung sarili nila sa lason na pumasok sa kanilang katawan. Even yung mga pusa, aso, kumakain ng damo tapos isusuka nila kapag alam nila na may nakain silang mali. Pero, dahil lang halaman nakasanayan nating kainin, isipin mo na lang yung mga oxalate, different kinds of na mga anti-nutrients, papasok sa katawan mo. Pero kung iisipin mo mabuti, bago ka pa makaubos ng 3 pipino, 1 pipino pa lang solid ka na Hindi mo na makakain yung 3 pipino Tingnan nyo itong mabuti Pakinggan nyo mabuti Isipin mo na lang yung ginawa ni Kuya. Di ba? Yun nasa video. Volume na gulay, may prutas pa, ang automatic papasok agad sa katawan mo.
volume na anti-nutrients. Volume. Kaya ko po napatunayan na hindi talaga siya maganda sapagkat 2008 pa lang po ako, mga kababayan. Nasa food supplement na po ako. Kitang-kita ko po yung mga meal plan na ginagamit ng mga nutritionist dietitian, mga mayayamang tao na kita ko kung paano umitim ang binti, paano nagkasakit, paano hindi, sa madaling salita, hindi na-reverse ang kanilang mga sakit sa mga ganitong klase ng mga way of living. Tatamaan ka po talaga sapagkat hindi mo naman makakayang kainin yung isang pipino, halos di mo na maubos ang isang pipino, dalawang pipino, ilang pipino yung ginus dun, ilang carrots. Natanggal na yung sapal, pero yung mismong kabuuan ng juice, nandun na mismo, papasok sa sistema na yung katawan. Kaya bibilang ka lang talaga ng 5, 10, 30 taon, 40 taon, makikita mo lalabas na yung epekto. Kaya po yung isa sa nag-comment sa ating video na nagkaroon ako ng reaction video doon sa security guard, nag-agree siya na simula pa lang pagkabata, puro gulay na ang kanyang kinakain. At nagulat na lang siya. At the age of 40, may sakit na po siya. Papaano pa itong ganitong klase na umuuso na volume na? Lalo na sa mga may uric acid, sa mga may gout, na mga nagpapakoach po sa akin, na ganito na ang lifestyle nila, iwas na iwas sa karne. But the moment nang pinatanggal ko po ito sa kanila, maniwala po kayo, yung hindi na nakakalakad, namamaga at nangingitim na ang binti. Ito po, madalas ko nang kinukwento po yan, ang bilis po na na-reverse yung kanilang sakit. Ako na po nagsasabi po sa inyo, kung gusto mo na mapabilis ang buhay mo, gaya ng sinasabi ni Kuya na baka hindi na tayo mamatay, subukan po ninyo yung tinuturo po niya. Ako na po nagsasabi sa inyo, I am 101% sure na hindi po ito makakatulong sa inyo. God bless everyone. Think about it.